1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa love and support. At saka syempre, sa lahat naman ng makasolid na mga Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, bagong Miss Earth na si Rina Andrea de los Santos. Mama Sam, tingin mo malakas nga ba ang laban niya sa Miss Earth? Well, ang masasabi ko, congratulations syempre sa bago nating Miss Earth na si Rina Andrea. Talaga namang masasabi ko, malakas ang laban niya sa Miss Earth ngayong taon na to dahil may beauty at charm naman talaga itong si De Los Santos at nakikita ko na kaya niyang makipagsabayan sa mga magiging kandidata dito sa Miss Earth. And of course, looking forward ako sa ipapakita niyang transformation para sa magiging laban niya sa Miss Earth. Kailan ba to? Sa November. At excited ako dahil feeling ko pwede natin makuha ang corona ng Miss Earth. Maganda si Rina, meron siyang charm na tinatawag, meron siyang queenly vibes, na pwede niya talagang masungkit yung corona. Alam mo yon na pwede siyang maging reyna. Katulad ng Miss Earth Philippines. And then, sana kung ano yung nakita ko kagabi sa kanya, yun din yung makita ko sa Miss Earth. At I'm so excited. I saw the sign. Di ba? So, yun. I saw the sign na maganda ang magiging resulta ng laban niya sa Miss Earth. Kagabi nakita ko yung sign na yun. Sabi ko, I saw the sign. Di ba? So, yun. So, abangan na lang natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Earth at suportahan na lang natin ng bonggang-bongga dahil malakas ang pwede niyang maging eksena sa Miss Earth ngayong taon na to. Ngayon pa lang, congratulations and job well done. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, si Joy Barcoma. So mukha daw tinira sa hashtag ng Miss Earth Philippines. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Tinawag na ungrateful nga ba? Obligation, commitment, insincere, opportunist, at loyalty. Ay patama nga ba to lahat kay Joy Barcoma? Ininsist lang natin na gano'n. Ano naman kung ayun yung hashtag ng Miss Earth ngayong taon na to. Wala naman tayong magagawa kung yun yung gusto nilang hashtag. Alam naman natin na wala naman silang tinutukoy kundi magbibigay lang ng opinion yung mga candidates. Masyado lang nating ininsist na patama yan kay Joy. Siguro naman ang kampo ng Miss Earth at saka yung kampo ni Joy ay nag-usap na regarding dito. Yes, totoo. Hindi naman natin may aalis na parang, oy, ano to? Kahit di naman ako yung nanonood ako kagabi. Sabi ko, wala, nakakaloka naman. But may ungrateful, may insincere, tapos merong ganitong mga hashtag. Ano to? May pinaparinggan ba ang Miss Earth? So, kung meron man, I think siguro dahil nasaktan sila or na-open sila doon sa actions ni Joy. And then, si Joy naman, kung ano man yung reason niya kung bakit hindi niya nagawa i-priority or i-prioritize yung Miss Earth para sa kanyang farewell o sa kanyang huling pagtatapos, may rason ang mga bagay-bagay. So, I hope na sana ma-okay sila ng both
production at saka ang queen, ang ex-queen, And then, sana in the future makita natin si Joy na maging host dito sa Miss Earth. Di ba? Pero kagabi yung host ng Miss Earth, winner. Winner yung production, winner yung everything. Ayun nga lang, nanghinayang ako wala si Joy. Dahil napaka-perfect ng Miss Earth kagabi, di ba? In fairness. And then, ayun, kay Joy naman, sana mas marami pang mag-open na doors na opportunity para sa kanya at laban yan, Joy. Di ba? So, yun. Naiintindihan ko si Joy, naiintindihan ko din ang Miss Earth. Pero, syempre, para hindi na maging issue, dito na natin putulin yung lahat, di ba? So, yun. So, congratulations sa Miss Earth sa magandang ipinakita nilang production sa atin at congratulations din kay Joy dahil job well done, Joy. Hindi ka man nakapag-farewell walk, naniniwala ako na nagawa mo ng maayos ang yung pagiging reyna sa Miss Earth. So maraming salamat sa pagrepresenta mo ng Pilipinas sa Miss Earth competition. So yan! At para naman sa sumunod na chika, maraming nanghihinayang dahil hindi daw nakarating sa top 5 ng Miss Earth si Miss Cebu City. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay dahil siguro maraming magagaling at malalakas. Maraming mga palaban na candidates. Yes, she's a very good pagdating sa performance, execution, maganda yung ipinakita niyang laro. Pero siguro hindi lang niya gabi kagabi. Hindi siya sinuwerte. Dahil kita naman natin na ang mga pumasok sa top 5 ay talagang mga palaban. Palaban din naman siya. Pero parang feeling ko maraming mas magaling kagabi at isa siya sa mga magaling pero not enough para makarating doon sa top 5. Wala akong nakitang mali sa pagpasok ng mga candidates sa top 5 at wala din akong nakita na mali sa performance na ipinakita ni Cebu City. Just parang nagkatalo-talo lang talaga sa scoring. Baka nga puntos lang yun lamang ng bawat isa. But job well done, Miss Earth Davao. Cebu City. So, parang feeling ko, maganda yung ipinakita niya kagabi. Kaya lang sa Q&A, aminin naman na natin na medyo nag-struggle siya, nagbakal-bakal. Hindi ganun ka-confident yung kanyang pag-deliver ng kanyang sagot. Tapos, maganda naman yung content. Kaya lang, mas marami talaga yung, alam mo yun, na grabe, yung galing. So, yun. So, next time, sali ka uli and then try mo sumali sa ibang pageant. Kasi magaling yung execution, magaling yung performance, everything. So, konting kumpiyansa pa sa sarili. Ganon! And winner yan in the future. So, yun. So, abangan natin. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, beauty queens natin na si Gasini Ganados ay rumampa kagabi dito sa Rau's Fashion Show. Yes, alam ko yan yung fashion show ni Ryan, na marami siyang inimbitahan ng mga beauty queens na kinuha niya na parang rumampa. So, in fairness kay Rao, talagang grabe. Ang laki ng gastos niya dyan, alam ko. At naniniwala naman ako na talagang gusto niyang ipakita yung likhang Rao sa atin, di ba? Yung kanyang proyekto. At isa nga sa mga nagandahan ako kay Gasini Ganados kasi grabe Grabe yung execution ni Gasini dito at grabe yung ganda ng makeup ni Gasini. Sobrang walang kupas talaga ang Gasini Ganados. She's a very international beauty queen na talagang masasabi mo international world class talaga yung beauty nga, no? So, yon. At syempre, hindi rin nagpahuli dyan ang ating pambato sa Miss Universe na si Bea Milan Windorski na rumampa din ng bonggang-bongga. In fairness din kay Bea. Diyos ko, kabog kong kabog. Sabi ko nga, oh my gosh, this is a sign. Sign na kaya niyang manalo ng Miss Universe dahil sa beauty, sa elegance, grabe, mukha siyang mamahalin na ginto. Ayun ang meron kay Bea Milan Windorski. So, hindi ako magtataka kung si Bea ay talagang siya ang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe sa ating bansa. Kasi nakita naman ninyo, sobrang grabe, no? Kakaibang candidates ng Miss Universe na, alam mo yun, na dito pa lang ay nararamdaman mo na winner ang beauty ng lola mo. So,
Alamin natin yan kung siya nga ba ang susunod na reyna ng Miss Universe. So very soon. And congratulations syempre kay Rao. Congratulations kay Gasini Ganados. At congratulations syempre kay Bea Milan Windorski. So yon. So I'm so happy at na-proud ako sa kanila ng bonggang-bongga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, repeat the history. So, possible ba na manalo ang host country sa Miss Universe? Nung last time daw kasi, ang nanalo ay Puerto Rico, tapos sa Puerto Rico ginanap. Oho. So, ngayon taon na to, possible ba uli na mangyari yan the same year na parang nanalo noon? To be honest, kumuha sila ng malakas na kandidata at kumpiyansa si Jennifer Barreto. Pero, syempre, naniniwala din naman ako na kaya yung talunin ng kandidata natin. Oho. So, hindi ako na-alarma kung siya ang pinutungan ng corona kasi very pageant party ang dating niya sa akin. Charot. So, yun. I hope na sana, matagumpayan to ni Miss Philippines ang laban niya dito sa Miss Universe at ma-break niya yung history na yan na gustong makuha ng Puerto Rico. No? Siyempre, ayaw naman natin ipagdasal na sana hindi sila swertehin. Siyempre, nandun doon. In fact, na sana swertehin sila. Piling ko top 5 possible. Pero iba kasi syempre noon yung pambato nila, si Janice Quinones to, di ba? Na nung 2001 na parang sure win na, simula pa lang ng pageant ay parang sure win. Pero kasi ngayon kasi nararamdaman ko ang sure win ay si Bea Milan Windorski. Charot. So yan. So basta laban and let's see. Kung kaya nilang maging malakas, kaya din natin maging malakas. Basta magsama-sama lang tayo sa pagsuporta. At syempre higit sa lahat, pagdasal natin si Bea Milan Windorski. Alam kong pagpapalain si Bea dyan sa laban niya dyan sa Miss Universe. Naniniwala ako. So, yon. And good luck sa Puerto Rico, di ba? So, yon. Laban. Ay, nako, nakakaloka, nakaka-excite, nakakakaba, na, alam mo yon, nakakatakot. Kasi, syempre, di ba, parang alam naman natin na iba din ang labanan talaga dito sa Miss Universe. At para naman sa sumunod natin, chika, mga pambato ng Thailand sa Miss Universe, Mama Sam, ngayon, sa tingin mo, sino ang malakas na pambato nila? To be honest, hype meron. Hype si Botes, hype si Phuket, ayon. So, pinupuwersa nilang maging malakas. Sa totoo lang. Pero hindi ako nalalakasan. Charot. Hindi ko nakikita na magpe-penetrate ng bonggang-bongga ang pambato ng Thailand. So, ito na yung masasabi natin pwede talagang hindi rin talaga makarating sa top 5 ang Thailand sa Miss Universe. Alam mo yon, kapag nakarating sila sa top 5, kung halimbawa si Tarina o si Phuket ang danalo, mas-surprise ako. Iba na talaga yung power nila, di ba? Pero I hope na sana makapasok sila sa semifinals. Ayun. So, naniniwala naman ako na makikipaglaro ng bonggang-bongga ang pambato ng Thailand ngayon kung sino man ang mananalo sa 5. Pero hindi ko nakikita na sila ang matindi nating kalaban. Parang feeling ko hindi sila magdodominant. Wala sa kanila yung level na katulad ni sino ba to? Ni Vina. Wala din yung level na katulad na kasing lakas syempre ni dating Miss Supranational. So, Antonia Porcil. At wala din kasi level ng beauty ng katulad ni Preo. Malalakas sila as a candidate for the Miss Universe Thailand. Pero pagdating sa Miss Universe, kung isa man sa kanila ang kokoronahan, parang feeling ko medyo mahina. So, hintay pa tayo. Malay mo, meron pang dumating na mas bongga, mas kabog, at mas palaban. Diba? So, yun. Hindi rin naman natin kasi pwede talaga i-underestimate ng bonggang-bongga ang magiging laro at laban ng Miss Universe Thailand, lalo na possible na mag-penetrate sila ng bonggang-bongga. Yun yung ibig ko sabihin. So, alam nila kasi kung paano ang preparasyon na gagawin nila pagdating sa Miss Universe. At aminin natin, medyo nahihirapan tayo sa kanila pagdating sa mga styling, pagdating sa mga wardrobe, medyo kabog talaga sila dyan. At tingnan natin kung anong preparasyon na gagawin ni Philippines. Ako, kumpiyansa ako na kaya yan ni Philippines. At let's see kung sino ang makakatapat ni Philippines sa Thailand ngayong taon na to. Diba? So, yan.
Oh my God, nakaka-excite na nakakakaba. Pero eto, mas kabahan ka daw dahil ang pambato ng Myanmar, possible daw na mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss Universe at possible daw na maging top 3 katulad ni Philippines and Puerto Rico. Anong chika mo dito, Mama Sam? Hello, Myanmar, may Venezuela pa. So, yon. So, ako, parang ang tingin ko overhype at hindi ko nakikita yung sign. Yung sign sa kanila na, alam mo na, magpe-penetrate sila hanggang sa top 5. Eh, baka nga hindi sila makapasok sa top 30. At magwala sila ng bonggang-bongga. Wag masyadong hype. Hindi porkit dinikit nila kay Bea Mila Windorski ay ibig sabihin ay malakas na sila. Nandoon ako na ang pambato nila ay may laban naman kung magpe-prepared. Pero kasi aminin din nila yung powerhouse ng country nila, doon mahina yung yung sus factor na tinatawag. So, ayun. So, dapat maging malakas sila doon. Ito kasi national director nila, masyado ding pilingero. Sa totoo lang. Pilingero na sila ang mananalo ng Miss Cosmo, pilingero na sila ang mananalo ng Miss Universe. Doon na ako. Kaya nilang gastosan, kaya nilang suportahan yung mga pambato nila sa abot ng kanilang makakaya. Pero nandoon din ako sa part na naniniwala din ako na iba ang magiging laro ng pambato ng mga kandidata sa Miss Universe. So, tingnan natin kung ang kanilang pambato ay aabot nga ba sa top 3 ng Miss Universe. Kayo ba naniniwala kayo? Ang pambato ng Myanmar ay kayang lumusot sa top 3 ng Miss Universe? Posible pero maliit yung chance. Ayun, ganon. Inusgahan, nakakaloka. Wala akong nakikitang sign na makakarating siya sa top 3. Pero swerte niya pag nakarating siya sa top 30. Ang swerte niya pag nakalusot siya sa top 30. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Netherlands. Dapat nga bang kabahan ang pambato natin na Bea Mila Windorski kasi sabi nila malakas at maganda din daw. Ang pambato ng Netherlands ay dating Miss Grand alumni, di ba? Miss Grand winner sa runners-up, PIP runner-up kung hindi ako nagkakamali. At ayun nga, dapat nga daw katakutan dahil magaling daw ang pambato ngayon ng Netherlands. To be honest, hindi ko nakikita na dapat siyang katakutan dahil nakita ko yung laro niya dito sa Miss Grand, hindi naman katakot-takot. Yung ganda, yes, maganda. She's a straight hair, long hair yung hair niya na alam mo yon na iba din yung ganda ng katawan. Pero parang feeling ko depende sa magiging preparasyon niya kung paano niya i-level up yung kanyang laban. Ang maganda lang sa kanya ay may experience sa Miss Grand. So, alam niya na makipaglaro sa competition. Ayun yung advantage na meron siya. Pero ang tanong ko, yung advantage bang yon ay oobra sa Miss Universe dahil nag-runners up? Or siguro nandoon sila yung top 20 nga sa Miss Grand dati ay naging Miss Universe. So, parang siguro ganun yung mindset nila. But hindi imposible, pero hindi ko nakikita na dapat kabahan si Bea Mila Windorski. So, ipakita ni Bea ang kanyang laban at mag-focus lang si Bea. I think kaya ni Bea masungkit yung corona kahit sino pa ang mga kalaban niya dyan. And then, ito naman si Netherlands, yes, nandoon ako na malakas yung possibility nila na, alam mo yon, makalusot sa semifinals, makarating sa dulo ng competition. Pero depende din yan sa magiging preparasyon niya, depende yan sa magiging laro at kalaban. Puerto Rico ang labanan, so for sure pukpukan ang mangyayari dito. Pero hindi ko rin nakikita ang sign dito kay Netherlands na siya ang magiging next Miss Universe. Mas malaki pa yung chance na nakikita kong sign para kay Miss Bea Mila Windorski na siya ang susungkit ng corona ngayong taon na to. Kumpiyansa. So, yun. So, malaman natin yan. Siyempre, masyado pang maaga para matuwa tayo at ma-excite. Pero nandoon ako sa part na, yes, nalalakasan talaga ako kay Miss Philippines. Sorry ha. Pero kasi iba talaga yung vibes ko. Parang ito yung vibes na about noong panahon ni Catriona Gray. Nang lumalaban si Catriona, ganun din yung kumpiyansa ko. But, yun!
Abangan natin niya sa darating na Miss Universe kung ito nga ba si Miss Netherlands ay magiging tinik dito kay Bea Milan Windorski. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.